Magandang araw mga katiits, meron kaming pinuntahang area dito sa aming katiits na napakaganda at ating tatalakayin itong mga marka na ating makikita dito sa kanyang site mga katiits dahil napakaganda talaga itong site niya. Ito, panoorin muna natin itong video mga katiits. Alright mga katiits, ating balikan itong video. So talakayin natin ang mga marka na ating makikita dito mga katiits base lang sa aking kaalaman. So kung nakikita nyo ito mga katiits, meron siyang steps, no? Kung sa iba ay sa tingin nila ito ay ano lang, natural lang. Pero para sa akin mga katiits, ito ay steps, no? Nag-guide ito mga katiits pababa. So sinundan lang namin yan. So kapag nakakita kayo ng ganyan, sundan nyo lang mga katiits pababa. Dahil sa baba merong sekreto. At dito bumubungad agad sa amin itong flooring. Ayan mga katiits, flooring yan. Talagang semento yan mga katiits. Sinasadya talagang sinemento ang gitna ng sapan. Ayan, sino namang tao, ordinaryong tao na gagawa ng flooring dyan ng walang kabuluhan, no? So ito mga katiits, flooring yan. Ibig sabihin meron silang tinatakpan, dinipinsahan sa ilalim mga katiits. At dito sa unahan, tingnan natin mga katiits, ayan, pag dating dito, ayan, oh, formation pa lang sa mga bato, alam na natin mga katiits na ito ay man-made. Ayan, oh, kung nakikita nyo yan ay hugis gold bar na yung malaki, yung malalaki na gold bar na tinatawag nilang loop breed mga katiits, no, ang kanyang forma. So napakaganda mga katiits, yan ay nagpapahiwatig na ang area na yan ay mayroong nakabaon na kayamanan. So ayan, tingnan natin sa unahan mga katiits. So ayan yung step sa taas. So ayan. So formation pa lang mga katiits, alam na natin na ito ay man-made. So ito, mayroong pang kwadrado na parang kahon na bato. Bato lang yan mga katiits, yan ay marka lang. So pwedeng itong mga bato na ito, pwede ring merong nilagay na giveaway. Merong 3 barita o 1 barita mga katiits, pero hindi pa natin malalaman kapag hindi natin yan ma-detect ng ating mga kagamitan. So meron siyang nakasulat, no, parang letter. Sa tingin ko ito ay hinapon, no, Haponis na pagkasulat. So hindi natin mababasa yan mga katiits. So mga Haponis lang yung nakakabasa niyan. So tingnan natin mga katisonahan. Ito, meron siyang binagsakan ng tubig, no, maliit na bagsakan ng tubig. At dito meron nakaukit na letter Y. So ibig sabihin mga katiits, kapag nakakita tayo ng ganyan na nakaukit na letter Y, kapag nasa open area yan ay hahanapin natin yung naka-letter Y na daanan, naka-letter Y na sapa mga katiits, yan yung ibig sabihin. Pero kapag nasa ganitong plastada, ayan,
ay dinaganan siya ng mga bato pa mga katiits. So ibig sabihin, merong siyang tinutukoy na enter sign. Meron siyang tinutukoy na enter sign dyan sa kabila mga katiits. So ayan, tingnan muna natin ang ibang mga marka. At dito, ayan mga katiits, itong butas na to na natatakpan ng tubig, kapag hindi mo yan tinatakpan ang tubig na umaagos, hindi mo makikita ang butas na yan. So ibig sabihin mga katiits, na sa sapa na yan, yung ginadaanan ng tubig mismo, sa ilalim yan ay merong kayamanan na nakabaon mga katiits. Yan ang pinaglagyan. So makikita lang natin yan mga katiits kapag ating tatrabahuin yan sa ilalim. No, mahirap lang kasi merong tubig, pero kailangan natin malaman na meron talagang entrance. Hindi talaga gagawa ng ang mga Hapon ng pagtago ng kayamanan nang wala silang dinadaanan. So meron yan mga katiits, dahil kahit sila naman hindi nila pahihirapan yung mga sarili nila. So ayan o, napakaganda mga katiits. So tingnan natin sa unahan. So dito sa kabila mga katiits, ayan, balikan natin dandahan. Ano? Ayan. Dito sa kabila, merong butas din mga katiits sa ilalim. Nung sinilip namin yan, kung hindi mo yan sisilip, hindi mo makikita yan. So nagpapahiwatig yan ng mga katiits na dito banda sa kabila ay meron silang tinatagong entrance. No? Ito yung represent mga katiits ng entrance ng kanilang tunnel. Short tunnel lang ito mga katiits, hindi ito mahaba na tunnel. Short tunnel lang ito. Nasa gilid lang ng sapa na yan ang entrance, tapos nasa gitna ng flooring na yan sa ilalim ang tinatago mga katiits. So hindi pwedeng daanin dyan sa harapan sa may flooring kasi napakakapal ang flooring na yan mga katiits, mahihirapan talaga tayo. So yan, kung nakikita nyo ang guhit na yan mga katiits, ayan o. Yan, meron siyang guhit na no. So hanapin natin yung klaro. Ayan mga katiits, yung guhit na yan ay yan ang nagpapahiwatig sa dinadaanan ng tunnel nila mga katiits. So yan ay short tunnel lang talaga yan mga katiits. Napakaiksi na tunnel lang yan. Napakaiksi lang. So kung mahanap natin yung entrance ay madali lang mapasok yan mga katiits. So tingnan natin sa unahan dahil malalaman natin yung, ayan mga katiits. So yan yung guhit, ayan o, papunta dyan, papasok. At dyan sa kabila, puntahan natin. Dito naka-file yung mga bato. Kung nakikita nyo merong malapad, ayan mga katiits, so balikan natin, ayan. Merong malapad na bato, ayan o, na naka-stand, ayan o, nasa gilid. So nagpapahiwatig yan ng entrance na tinatakpan ng malapad na bato mga katiits. Yan ay talagang sinasadyang kinat yan, ano? Kinat talaga yan. Talagang legit na man-made yan mga katiits. Hindi yan magagawa ng tubig ng ganyan kakinis at ganyan ka ganda yung pagkaputol. So napakaganda, yan ay nagpapahiwatig ng takip dyan mga katiits. Sa gilid na yan, ayan o, talagang halata, bumagsak na kasi yung gilid niyan mga katiits. So halatang halata na meron talagang duct fill, yung area sa gilid na yan, bumagsak talaga yan. So dyan nila dinadaan yan mga katiits, papasok dun sa pinaglagyan. So ayan mga katiits, oh, napakaganda yung bato na yan. So ayan. So yan, kitang-kita niyo yan mga katiits. So dyan sa kabila, yan tinuturo ko. Yan, dyan ang posibilidad na merong entrance ng tunnel, papasok dyan sa pinagtaguan, no? At dito sa kabila, ayan, meron ding parang bato na hinugis na gold bar din yan mga katiits. Ayan o, hugis lang yan mga katiits. Huwag niyong isipin na iyang bato na yan mismo ang gold bar, hindi, yan ay marka lang mga katiits. So nagpapahiwatig lang yan. At meron siyang sinasabing passage mga katiits sa ilalim. Ayan o, yung naka V cut na yan, ayan o, yan ay passage mga katiits. So yan ay nasa harapan, nakaharap yan sa harapan. So ibig sabihin nasa harapan mga katiits. Dito sa kabila yung parang meron ding isang nakahugis na parang gold bar din. So yan o, napakaganda mga katiits, ano. So yan. At dito meron pang ibang marka na aking nakikita, ayan. Meron siyang nakahukit na letter C mga katiits. At tapos meron ding napatong ibang mga marka. Ayan, merong daanan. Ayan, guhit mga katiits. So yung mga ibang marka na yan mga katiits ay kasali yan sa kanilang pagbaon.
So may mga kahulugan yan mga katits. So ito ay napakalaking trabaho. So ito hindi ito basta-basta mga katits. Kung meron mang giveaway ay hindi nakabaon. Posibilidad na yung giveaway mga katits ay nakasalpak lang dyan sa mga bato na nasa ibabaw. So kailangan lang nating i-detect kasi hindi natin malalaman kung meron. So yung iba ay babasagin agad. Tulad nito mga katits, kapag nakikita nila ito, ayan, balikan natin dito sa umpisa. Ayan, ito kapag nakikita ito ng mga ibang katits natin, yung dalawa na yan, ay siguradong basag-basag na yan mga katits. So dapat hindi natin sisirain yung mga marka mga katits. Yung iba sinisira nila dahil ayaw nilang malaman ng iba na merong nakabaon dyan. So sayang yung mga marker mga katits. Yan ay marka lang, hindi yan kasali. Kung meron mang laman yan, siguro giveaway mga katits, pero kailangan muna natin i-detect para malaman natin na meron talagang laman. So huwag nating sirain agad basta-basta yung mga marka kasi napakasayang. So ayun mga katits, ano? Yun lang ang aking may babahagi sa inyo. Yung mga ideya na may babahagi ko sa inyo ay hindi tayo pare-pareho mga katits ang pagbasa ng mga marka. So mayroong mga iba't iba ang ating mga pagbabasa sa marka mga katits. So ito lang, base lang sa akin. So sa iba dyan, pwede rin kayong mag-comment sa baba mga katits kung ano yung mga pagbabasa nyo sa mga marka na ito. So yun lang, God bless ating lahat mga katits.